Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kaibigan at mag-Happy New Year na pero Merry Christmas pa rin. At ngayon ay December 29. So, kinabukasan, December 30, ay magsasampa ng, magpipirma si Bongbong Marcos ng tinatawag na budget law. So, ang ina-expect ko dun sa budget law ay pwede niyang i-veto lahat-lahat entirely o di kaya pwede niyang i-veto yung o disapprove yung mga ilan ng mga proyekto sa DPWH na nanonobra kasi bawal po sa constitution natin ang maglagay ng budget na mas mataas pa sa kaysa education. So, ang education sector natin ay 900 plus billion lang. Pero yung DPWH ay 1 trillion 130 billion. So yan ang nakakano. So anyway, as we hope that God will intervene sa decision making ni BBM, so mas gusto ko na ibasura niya lahat tapos ibalik sa Kongreso at pag-usapan ulit. Kasi yung basura niya yung mga iilan lang at ang ayuda gusto ko ibasura niya rin para kung talagang sincero siya, ibasura niya ang ayuda kasi hindi naman kailangan niya. Okay? So, yun lamang po ang ating pag-usapan. Ngayon, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung survey. Pero bago survey, nais ko muna ilabas dito yung ginawa ko na mga resulta ng SWS na survey at saka Pulse Asia. So ito, ang sa aking kuan ito, nilalabas ko lang ito para pag-usapan na talagang ang survey po ay walang tulong maidudulot sa eleksyon natin. Kumbaga, nanlilin lang lamang po ito sa mga botante at ang mangyari, nagbibigay ng mind conditioning sa mga botante, niluloko botante kung sino malakas para iboboto. Iyan lang po ang naging function nito. Kadugtong yan, ang mga survey na ito ay puro kasinungalingan ang nangyayari. Wala namang kasiguruhan na totoo yung survey. Diba? Sino ba nagsasabi na totoo ba yung survey? Wala. Sila lang nagsasabi. Claim na nila. Pero wala po silang katibayan na binigay para patunayan na ang survey na yan ay walang halong panluloko. Halimbawa, paano po panluloko dyan? So, ang panluloko na nakikita ko dyan po ay yung kunwari magkiklaim sila na nag-survey na may tinanong silang tao pero ang katotohanan ay wala naman pala. Nag-invento lang kunwari may resulta. So, ganun po ang posibilidad na nangyari dyan. So, sa ngayon, na nakikita natin ay wala po tayong kasiguruhan na totoo. Tapos, ang problema pa, hindi natin alam kung sino mga taong tinanong. Kaya, kung habang hindi nila yan ilalabas kung sino mga taong tinanong, number one yung issue namin yan, ay hindi tayo pwedeng maniwala dyan. Kumbaga, panluloko yan. Kung panluloko yan, ay pwedeng lalabag sa konstitusyon sa section 9 ng Constitution natin, Article 9 ng Constitution natin, sa Section 10 na nagsasabi na dapat walang diskriminasyon at walang harassment sa eleksyon. So it is in a form of discrimination kasi ang nilalagay lamang nila dyan sa mga survey na pangalan itatanong sa mga kunno ay mga partisipante nila na nagsumagot ay sila lang naglalagay kung sino ilalagay nila. So ibig sabihin, pili-pili, kawawa naman yung ibang yung desisyonan nila na hindi pipiliin. So 'di ba? So ngayon, ang nangyari niyan kaya hindi ko alam kung totoo 'yon na si
Sa Pulse Isiana survey, si Erwin Tulfo ay number 1. Sa SWS survey ay number 1 din si Erwin Tulfo. Paano nangyari yun? O ito, i-add ko sa stage ha. Yan ang resulta. Okay? So tingnan natin. Sa SWS na survey noong December 12 to 18 kuno, sabi nila mga 1,200 na mga ang tinanong diyan at 2,097 respondents. Hindi nga sinabi kung sino-sino yun. Ilan sa Mindanao, ilan sa Region 1, region by ito, ilan sa Region 2, Region 3, NCR. So, walang nakalagay. Tapos, kumbaga, wala naman tayong assurance na ang tinanong nila, Aling Mare, sabi niya, walang katotohanan. So, paano nangyari ito sa Sibong Revilla sa SWS naging number 2? So, ito po, the fact na hindi tayo makasiguro ay dapat hindi paniwalaan, di ba? Pero ang problema lang po, marami na pong naniniwala sa mga survey. At kung maalala ko, noong 2022 na eleksyon, ang panay ang pasurvey nila palabas na si Bongbong ang panalo. So kung si Bongbong ang panalo, nangyari, kaya pala pinapanalo nila sa Bongbong, may ikondisyon ang isipan ng mga tao para hindi magrereklamo ang tao kung dadayain nila sa Smartmatic na panalo si Bongbong. So ganun po, ito rin po ang nakikita ko na isa na dapat ibawalan na ito, i-ban na itong survey na ito. Kasi bakit? Una-una, ulitin ko lang, wala namang kasiguruhan na katotohanan yan. Pangalawa, ay tinatago nila, hindi nila pinapasabi sa publiko kung talagang totoong tao yun. O di kay gawa-gawa lang nila sa kanilang opisina. Ganun po nangyari. Tapos, ang pangatlo, kahit gawa-gawa, ang problema sa kanila, hindi naman kinukontak ang lahat ng kandidato. Di ba kinontak ba nila? Ako, hindi naman lang ako kinontak na okay lang ba sa iyo, magpa-survey kami? O, pwede kang magtanong sa akin, pwede kang mag-suggest kung saan nga na lugar ang gusto mo. Mga ganun ba? Ito sila. Kaya ang problema ito, nagiging ang eleksyon natin, mga elitista na tuloy ang lumalabas to, elitista na mga popular. Kumbaga nagiging popularity contest na ito ang nangyayari. So kung naging popularity contest yan, that is inimical to the spirit and the principle of election. Dapat kasi ang pakay ng eleksyon, hindi lamang popularity ang hinahanap na kandidato na mananalo, kundi yung competent or capable, yung matalino, walang bahid na corruption, walang. So ngayon, paano natin masiguro na ang mananalo diyan ay mga walang bahid ng corruption? Kumbaga parang ini-endorso na nila to ng mga corrupt na mga tao kagaya ng Kitolpo na sentensyan to ng libel na 4 na libel. Si Bong Revilla, nakasukan sa Pandarambong, nakulong, nakalusot lang dahil sa totoo lang si Bong Revilla, ako, opinion ko lang naman ito, pero nabasa ang opinion ko, ay nakabase naman sa binasa ko na sa decision na pinangako ko po sa inyo, nakakasuhan ko ng disbarment ang mga justice na nagdesisyon sa kaso ni Bong Revilla, sa kaso ni Jigo Estrada, at saka sa kaso ni Enrile. So, kakasuhan ko po ng disbarment yan. Pinapangako ko po yan. So, kaya, ang problema kasi nito, kay Bong Revilla, paano ko masiguro sa Pulse Isiana survey, paano ko maniwala na totoo? Sa Pulse Isiana survey, si Bong Revilla ay number 9. Pero sa SWS survey, magkadikit lang ang petsa ng pagka-survey. Sa SWS, ang survey, number 2 siya. Ang layo, di ba? Sa Pulse siya, number 9 siya. Tapos sa SWS, number 2. O ito, magkwento na rin ako. Si Erwin Tulfo. Bakit? Ang gusto ko lang, pangkontra sa survey na to, gusto ko na lang ikwento ko ano talagang totoo. Si Erwin Tulfo po ay sinintensyahan ng Regional Trial Court na sa dahil sa kanyang panlalait sa customs official na si Attorney Carlos Dingso na inakusan niya na extortionist
At ang daming akusasyon. So, 4 na count ng libel ang nasintensyan siya. Umapila siya sa Court of Appeals, in-affirm, kumbaga kinatigan ng Court of Appeals na tama yung desisyon ng RTC ng Pasay. Tapos umakyat po siya sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman, kinatigan din na sinasabi ng Supreme Court, tama yung desisyon ng Regional Trial Court ng Pasay, tama yung desisyon ng Court of Appeals ng Manila, tama rin ang desisyon. So, ibig sabihin, kung tama, sinintensyan siya. Ngayon, siya sa kada kaso, 4 years, 2 months and 1 day. 4 years and 2 months maximum. Pagkatapos, kung 4 yan, di dapat makulong siya 16 years and 8 months. Di ba? Pero, ang problema lang nito, maswerte si Erwin Tulfo. Bakit ko nasabihin maswerte? Kasi nung panahon na dinidesisyonan ng Supreme Court ng kanyang kaso noong 2008, katatapos lang maaprubahan ng Supreme Court ang aking petisyon ako'y sumulat ng petisyon para sa National Press Club na kumbaga binuto ng lahat ng 15 justices na ang mga mula ngayon sa January 2008 na yun ay ang lahat ng sentensyado sa libel ay huwag nang ikulong, kundi ang papatawan na lamang sila ng tinatawag na pina o fine na multa. So panalo ako dun sa kasong yun, sa petition na yun. So dahil nanalo ako, nagpalabas ang Supreme Court ng Circular 08-2008 na kung saan sinasabi sa lahat ng mga judges na sa pagkakataon na may sintensyahan kayo ng libel, multa lang ang ipaparusa, huwag kulong. Kaya maswerte siya, hindi kulong ang iparusa sa kanya, kundi multa. At kung namulta, kasama niya dyan si Mr. Philip Arisa Pichay na dinisqualify ni Justice Antonio Carpio nang tumakbo siya sa pagka-congressman sa Surigao del Sur. At dahil nga kasama siya sa sentensyahan. So ngayon, ibig sabihin ito, si Tulfo to ay may ugali na sobrang magmura. Ako pala mura din ako, pero hindi ganun katindi sa kanya magmura. Ang sa kanya pagmumura ay may kasamang akusasyon na hindi totoo. Kung totoo man, wala siyang pruweba, o di kaya na siya nagtanong, nag-effort ba siya sa paghanap ng detalye. So yan po ang ugali ni Erwin Tulfo. Ganon din pong ugali ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo na ayon sa SWS survey number 6 sa 30%. Tapos pero ayon sa Pulse-Asia survey noong November 26 hanggang December 3, number 4 siya. So ano ngayon, saan ang paniwalaan natin? The fact lang naman na itong dalawang survey nagkontra-kontra, hindi ko pwede sabihin na paniwalaan natin sila dapat, di ba? So ngayon, ano naman ang ugali ni Ben Tulfo? Pareho din sila, mga Tulfo yan. Pareho din si Erwin Tulfo. Nagmumura din yan. At di ba, nagalit ngayong abogado sa Iloilo province kasi minura niya rin. So may kaso siyang libel din. So ngayon, kung ganon, nagtataka ako. Talaga bang gustong-gusto ng tao yung kanilang brand of broadcasting? Sinasabi na brand of justice, Tulfo justice, na kung saan pag magreklamo sa kanila, maibibigay kagad ang katarungan. Sa totoo lang, namimili lamang po sila ng kung sinong interviewin nila, sinong ilalagay na sa ire, at sino ang aksyonan nilang reklamo. Ganun po yan. So ngayon, kaya hindi ko maniwala na number 1 si Erwin Tulfo sa Pulse-Asia, saka sa SWS. Tapos si Ben Tulfo, number 4 sa Pulse-Asia, number 6 sa SWS. Next, we will talk about Bong Revilla. Si Bong Revilla, ladies and gentlemen, ay kinasuhan po ito ng plunder. Dahil sa kinasuhan ng plunder, nagdesisyon ng Sandigan Bayan dito na inabsuelto siya, pero pinapasauli sa kanya ang 124 million na nasangkot sa inaakusa sa kanya na ninakaw niya sa pamamagitan ni Janet Napoles, kung saan ang kanyang mga PDAF na proyekto ay
sinusulatan niyang ahensya ng pamahalaan at inuutosan na ibigay kay Janet Napoles ang pundo niya at si Janet Napoles na ang bahala magpapatupad. Si Janet Napoles naman, ang ginawa niya, kunwari, binigay mga ayuda kung anong klaseng pamimigay. Tapos, pinapapirma, peke lang mga pangalan ng pumipirma. Yan po ang ginagawa ni Janet Napoles. Kumbaga, sumugal si Janet Napoles dyan na alam niya makukulong siya kung mahuli siya, pero sinugal niya sarili niya. At ang nangyari, acquitted sila pareho absolute siya pareho ni Bong Revilla dyan. Ha? Kaya nga, pero kahit na-acquitted, hindi ibig sabihin hindi ka na guilty. The fact remains na inutusan ka ng Sandigan Bayan, isauli mo ang 124 million. At kung isauli, ibig sabihin po ay talagang nirecognize ni Sandigan Bayan na ikaw ay kumuha. Pero, lang pahabain pang kwento rito at gusto ko lang sabihin po sa inyo na si Justice Geraldine Faith Ekong na siyang sumulat sa decision pabor kay Bong Revilla, sa totoo lang, binasa ko pong decision. Hindi po ako naniniwala. Naniniwala po ako sa kwento sa akin ng mga kaibigan ko na nagbigay si Bong Revilla ng 200 million para lamang sa desisyon na yan. At sinabi na doon pa daw sila nag-usap sa Hizuns, no? Sa Hizuns, sa kanto ng Maria Orosa, Manila. So ngayon, doon sila nag-usap, binigay ang 200 million from Bong Revilla, kaya na-absuelto. Naniniwala naman talaga ako na pwedeng mangyari. Hindi ko nakita, hindi ko alam kung totoo yun o hindi, pero may nagsabi sa akin. At ang sinabi, at binasi ko sa kopya ng desisyon, naniwala ako talagang may bigayan na nangyari. Bakit po ako naniniwala? Kasi ganito po, ang mga ebidensya na pinresenta laban kay Bong Revilla po ay ganito. Pinresenta po yung mga vouchers, hindi vouchers, endorsement letters na pinirmahan niya. Kung ako sa mata ko, siya pumirma nun. Pero ang depensa niya, hindi raw siya ang pumirma nun, kundi ang kanyang chief of staff na si Attorney Richard Cambe. Biro mo naman, abogado ka, mamimigay ka ng pirma. So anyway, ganun ang pinapalabas niya. At dahil si Richard Cambe ang pumirma at dinalang sulat doon sa opisina ng pamahalaan at ang opisina naman ng pamahalaan na yun ay iyon ang binasihan sa pagdesisyon na ibigay kay Janet Napoles ang pundo at si Janet Napoles na magpapatupad. Tapos ang ginagawa naman ni Janet Napoles ayon sa testimony nila ni Ben Horloy, si Ben Horloy ay nakakaalam kung magkano, paano, kasi siya po ang gumagawa, naglilista mga proyekto kay Bong Revilla at siya nag-release ng pera, kaya alam niya na 50% sa proyekto na makukuha ay ibibigay kay Bong Revilla. At ang 50% ay kukunin ni Janet Napoles at ibibigay sa mga tao na kasama niya sa sindikato. Ang ibibigay yan doon sa ahensya ng opisina na naghawak dati ng pondo at naglipat ng pondo kay Janet Napoles. So isa yan sa binibigyan ng pera. At binibigyan din ng pera, siyempre kung sino man ang gagamitin niya na pangtulay sa kung ano-anong transaksyon. So ngayon, at ang problema dito, sa lahat ng sitwasyon, ni isang pera na kiniklaim na binigay ko noon ni Janet Napoles kay Bong Revilla ay wala pong ebidensya na tinanggap ni Bong Revilla. Yan po. Kumbaga, lumalabas sa paglilitis na binigay lamang ang pera nandun kay Attorney Richard Cambe. At saka kung binigay kay Attorney Richard Cambe, di ba dapat yumaman siya? Ang problema, mahirap pa rin ang abogadong yun. Namatay na lang sa loob ng bilibid na COVID o di kaya pina-COVID o pinapatay ni Bantag. Sa panahon din si Bantag ang Bucor Director. So namatay si Richard Cambe. Pero anyway, ganun po ang palabas na kwento. Ngayon, kasabay niyan, ano pang ibang ebidensya pinakita? Pinakita pong ebidensya na in-examine ng NBI yung perma ni Bong Kuno at kumpara sa mga perma sa sulat. So, ang NBI, sa tingin ko, binigyan ng pera ito, yung examiner ng handwriting. Tapos, diniklara niya
na magkaiba ang perma ni Bong Revilla sa original niya kanyang mga perma kumpara sa mga perma niya sa sulat doon. So, ibig sabihin, iyon naman ang binasihan ni Geraldine Faith Icong sa pagsulat na isa sa dahilan kung bakit sinabi niya absuelto si Bong Revilla. So, anyway, pero kung ako naman tanungin mo, it is not impossible na yung tao mismo, na siya mismo ang nag-forge o nagpeke ng kanyang sariling perma. Kaya may purpose siya para itago niya, para bigyan niya ng puwang ang sarili niya na makasibat siya. Ganun po ang aking tingin dyan. Okay, next. Another evidence is this, na sa lahat ng panahon na nagkaroon ng deposito, pinresinta po ng AMLAC ang lahat ng mga bank accounts ni Lani Revilla, bank accounts ni Bong Revilla, bank accounts ng kanyang mga anak. So, every time na may release si Janet Napoles, lumalabas po sa AMLAC na may dineposito rin sa bank accounts ni Bong Revilla o ni Lani Revilla o ng mga anak niya. So, ngayon, yan po ang mga ebidensya na nakikita. Sa inyong tingin, absuelto ba dapat si Bong Revilla dyan? Pero nevertheless, ang dinesisyonan ni Geraldine Faith Icong, which I do not believe that it is true, ay talagang I will hail her to the Supreme Court. Prepare ko talaga yung disbarment laban sa kanya. Kasi halata na po ng decision. Ang isa pang basihan ko na mali si Geraldine Faith Icong ay ang katotohanan na una, tanggalin mo yung sinabi ng NBI, talagang sa ordinaryong mata mo, perma ni Bong yun. So, isa pa, sa 5 justice na pumirma sa desisyon, 2 dyan ang nagsabi na guilty si Bong. So, ibig sabihin, talagang hindi matibay ang pagsabi na inosente si Bong. So, yan ang masasabi ko. So, paano pag maging number 2 yan? Sa SWS number 2, siya sa December 12 to 18. Pero dito sa Policy Sierra Survey, ano bang ranko niya? Nasa number 9 siya. Okay? So next, let's talk about Bongo. Itong si Bongo, number 3 siya sa SWS Survey noong December 12 and 18 at saka number 3 pa rin sa Policy Sierra. Paano nangyari ito? Ilang beses ito itinuro ni Arthur Las Cañas na isa siya sa nagpapatay sa lahat ng pinatay during the drug war ni Mr. Rodrigo Duterte. At saka yung mga pinapatay sa panahon na mayor pa si Rodrigo Duterte. Siya ang tinuro, mga positive ngayon. Hindi ako maniwala na hindi totoo yung sinabi ni Arturo Las Cañas. Kaya dapat hindi niyo na binuboto ito si Bongo. Kumbaga, ang misyon nito ay hindi serbisyo. Kung hindi, negosyo. Negosyo sa pamatay at negosyo sa gobyerno. Malasakit. Pera naman ng gobyerno yun. Bakit ikaw pinapalabas mo na ikaw ang bida sa malasakit center? Okay? Next is, sa SWS survey, si Pia Cayetano ay number 4. Pero sa Policy Survey, number 5. Alangan, ano naman mga kwan na ito? Kapatid po ito ni Caldero, ni Alan Caldero, Peter Cayetano. So ngayon, iboboto niyo pa ba ito? Andiyan nga si Cayetano. Kung bumubuo po kayo ng tinatawag na political dynasty, kaya dapat hindi na binubuto ito. Kaya tataka naman ako, number 4 sa SWS survey, number 5 siya sa Policy survey. Tapos Tito Soto naman, number 5 sa SWS survey at number 2 sa Policy survey. So, ibig sabihin, yan naman ebidensya na hindi talaga totoo ito kasi iba-iba Kung totoo yan, di pare-pareho sana resulta. Diba? So, ngayon, isa lang ang masasabi ko rito. Noong unang senador pa ito si Tito Soto, at si Tito Soto pala, naging chairman ng Dangerous Drugs Board. Sa panahon pa ata ni Gloria Arroyo. Ngayon, may lumabas na mga expose noon na nagkipagkutsaba siya sa mga drug lords. So, yan po ang istorya tungkol kay Tito Soto. Tapos si Tito Soto ay kasama siya sa 3 stooges na inakusahan na ng rape kay Pepsi Paloma.
absuelto naman sila doon. So, ibig sabihin, malamang hindi mo pwede masabi na hindi totoo, hindi mo rin pwede masabi na totoong-totoo. Kasi ang katotohanan, parang absuelto sila ron. Kasama niya dyan sa nang-rape ko, no, ay si Vic Soto, tsaka si Joey De Leon. So, kayon, ang isang hinanakit ko lang dyan din, kagaya kay Bong Revilla, si Tito Soto at si Bongo, ganun din sa kanya, pati si Pia Cayetano, ang hinanakit ko lang dito, pati si Ping Lacson na, bakit pa sila magpapapili? Ano pa ba ang gagawin nila na hindi nila ginawa nung sila'y nandyan? Di ba malaking kasalanan yon? Nung nandyan kayo, bakit hindi nyo ginawa ang dapat nyo gagawin? At ngayon, mangangako kayo ulit. Di ba pangit yun? Kaya natataka ko, ba't number 2 sa polls sa Asia? Number 5 sa SWS survey. O si Pia Cayetano, pangako din ito. Next, pag-usapan natin si Bentolpo. Si Bentolpo ay number 4 sa polls sa Asia. Number 6 sa SWS survey. So wala rin itong record na pinakita kuno yung kanyang programa. Marami siyang tinulungan. Ay nako. Ang problema po sa trabaho ng Senado, hindi po yung may maraming tinulungan sa ayuda o sa ano. Ang trabaho po nito, ang tingnan nyo, kaya nyo ba gawin ang trabaho? Ang trabaho po rito, gumawa kayo ng napakagaling na mga batas. Hindi yung mga batas na ginagawa nyo kagaya sa ginawa ni Lito Lapid. Gumawa ng batas ko na libre abogado. Pagkatapos, pipilitin mo lang mga abogado magserbisyo. Ano ka ba? Hindi ka kasi abogado eh. Hindi mo lang alam kung anong hirap. Meron na hindi mo na kailangan ng batas mong yan kasi meron ng tinatawag na laging may legal clinic. Meron ng mga nagsiservisyo ng mga pro bono, ng mga abogado. Yung mga batas na hindi importante, yung mga ginagawa mo, nako. Tapos pinakahuling batas na sinisponsoran niya na naipasa naman, ay ginawa niyang ang Pampanga na Culinary Arts Capital of the Philippines. Naku, hindi mo na dapat yan i-anunsyo. Kasi kilala naman sa buong bayan, buong bansa, ang mga Kapampangan ay magagaling magluto. Ganun yan. So, hindi mo na dapat ilabas pa sa batas. Kundi, mas maganda, nagkaroon ka ng batas, sana na magpalabas ng mga magbibigay ng pera, kapital sa mga lahat ng mga Pilipino na gusto magkaroon ng restaurant. At i-promote palalo, dapat hindi yung tawagin mo lang Culinary Arts Capital. Hindi. Dapat nagbuo ka ng batas, naggumawa ng research institute para sa pagluluto at pwede mong ilagay sa Pampanga ang sentro ng opisina ng mag-research, kagaya ng ni-research din yan, na-invento rin yan yung tinatawag na sisig sa Pampanga. Ang sarap ng sisig. Parang kaganon, dapat gumawa kayo ng opisina na dyan na mag-imbento ng masasarap na pagkain. Di ba? At mamimigay kayo ng kapital sa sino mang mga Kapampangan o sino mang mga ibang tribo na gusto magnegosyo para malalago ang ating bayan sa pagdating sa pagkain. So, ito naman sino pang pag-usapan natin? Si Ping Lacson. Ping Lacson, kapareha din kay Tito Soto to eh. Paulit-ulit na lang kayo. Wala namang nagbabago. Di ba? Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, paulit-ulit lang kayo. Pati tapos si Pacquiao, sasama pa. Naku. Si Manny Pacquiao po, number 8 sa SWS survey. Pero dito sa Policy survey, number 6 siya. Hindi ko alam kung alin ang totoo rito. Pero for God's sake, sa ngalan ng Panginoon, nandun na kayo, hindi nyo pa ginawa ang dapat nyo gagawin. At ngayon, magpe-present pa kayo ng sarili ninyo na may gagawin pa kayo na gagawin. Ay, nakakaasar. Ito naman si Willie Revillame. Magdadala lamang ng jacket ito sa Senado. Bakit number 9 pa siya sa SWS? Number 8 siya sa policy sa survey. So, anong ibig sabihin ito? Ang mga Pilipino pala ay gusto nila bumuto ng mga taong popular, wala namang alam sa pagsagawa ng batas. Ay, nako. Kailangan na susukuhan ito. Titirahin ito. Kaya ngayon siguro,
pagkatapos ito, diretso muna tayo kay, kay Abby Binay. Si Abby Binay, naging mayor ito, naging congresswoman ito. Ano bang nagawa mong special? Bakit tatakbo ka pa ng senador? Hindi pa ba kayo gumawa pa kayo ng dinastiya diyan sa Makati? Pinapatakbo mong asawa mo na mayor kontra sa kapatid mo na si ginagawa niyo yan para walang ibang na hindi Binay, na walang ibang makakatakbo. So, namimili na lang ang taga Makati sa dalawang Binay. Ang isa, ang asawa ni Binay na si Congressman Campos. Yung isa, si Nancy Binay. Ay, nako. Pati ito naman, si Lito Lapid na to. Ito, mansion killer. Number 11 siya sa SWS survey. Number 11 din siya sa Pulse sa survey. So, sa totoo lang, please lang, huwag nyo na iboto ito. Ubusin na ito, pamili ng mansion ng ang pera ng Senado, ng budget ng Senado. Matindi ito, matindi. Kaya ano pa ba ang gusto mo gagawin, Mr. Lito Lapid, na hindi mo pa nagawa? Ha? Hinayaan mo nga lang mga pugo na lumago dun sa Pampanga tsaka sa Tarlac Ikaw ang chairman ng Games and Amusement Committee, tapos hinayaan mo lang mga pugo na talagang ikaw ay protector ka talaga ng pugo. Ganun lang kasimple yan. Tapos si Camille Villar, naman, number 14 sa Pulse Survey at number 12 dito sa SWS Survey. Ano pa ba ibibigay nyo? Ang kapatid mo na si Mark Villar ay andyan, senador. Nanay mo papalabas, senador. Ginagawa nyo pang pamilya. Ay yung Senado. Ngayon, dahil mayaman ka, ay napuno na ng mga tarpaulin at napuno ng lahat ang buong Pilipinas. Sa yaman mong yan. Wala ka namang binatbat Ano ba talagang kapasidad mo? Naging congresswoman ka, pero wala ka naman nagawa ng batas na maganda nung ikaw congresswoman sa Las Piñas. Tapos papalit ang iyong nanay na si Cynthia Villar na walang ginawa kundi mamigay ng lupa na hindi naman kanya. Ang may-ari pala sa mga pamilya sa Bio. Ang may-ari pamilya sa Bio dong ipamimigay para sa LRT na stasyon ay akalain mo mang-vote buying siya tapos ang ginamit niya lupa ng ibang tao hindi sa kanya. Grabe. Ngayon ito naman si Amy Marcos, sa totoo lang, of all the candidates dito na sa kay BBM at saka kay DDS, mas iboto ko pa si Amy kahit hindi ko kursunada si Bongbong. Si Amy, number 13 sa SWS survey, pero number 12 sa Pulse survey. Asunod si Bato de la Rosa. Mad killer ito. Bakit iboboto ito? Itong totoong Bato ako. Hindi siya. Kaya sabi, itaga mo sa Bato. Number 14 siya sa SWS survey. Number 13 naman siya sa Pulse survey. So, babagsak siya. So, si Camille naman ay number 14. So, ladies and gentlemen, ang puntos ko dyan ay ganito. Una, wala po tayo, hindi natin nasisiguro kung paano, hindi natin alam kung paano nila ginawa ang survey. Number 2, pag hinayaan natin yan, gumagawa lamang po tayo ng mga fake news. Kasi hindi naman natin patunayan na totoo yan. Number 3, kung hinayaan natin yan, nagkukos yan ng tinatawag na harassment at saka sa discrimination sa mga kandidato na kagaya ko na walang pera, walang pambayad para magkaroon ng advertisements. Sunod naman, number 4, yung mga ganong ginagawa ay napatunayan na natin na hindi totoo sa mga lahat ng survey, hindi na totoo, kundi ginagamit lamang sa mind conditioning. Nung nakarang eleksyon, iyan ang ginamit nila na kuno number 1 si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, number 1 si Sara, para mapapaniwalaan ng tao na kapag pidroklama na ng Smartmatic ay wala nang kukontra. Pati tuloy si Leni Robredo hindi na rin nagsampa ng reklamo, ng protesta dahil sa ginagawa ninyo. So, ladies and gentlemen, nais kong iparinig sa inyo yung opinion naman ni Percy Lapid dito. Pakinggan ninyo po.
Itong opinion ni Percy Lapid, galit na galit naman siya. Sabi niya, hindi naman siya. Ba't napatunayan ba ninyo kung sino bang in-interview dyan? Di ba? Yan ang kanyang puntos. Saan ba yung kuwan ko? Hinanap ko yung... Dali lang. Okay. Ayan, itabi ko lang yan dyan, ha? Ang tawag ni Percy Lapid, hayop ng mga political survey. Pakinggan natin ang opinion na ni Percy Lapid nung siya'y buhay pa. Meron mo, galing talaga, prophetic talaga to si Percy Lapid. Hindi pa nangyari, nabanggit niya na. Pakinggan natin. Okay. Dapat yan ituring na krimen. Dapat ito Yung ng... survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gaano kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Rapid fire! Kasi ito yan, ha. Naglalabas sila ng survey. Sipin mo yung survey ng Pulse Asia, mga kaibigan. The latest Pulse Asia survey reported that incumbent senators and members of political dynasties are the most popular among the voters lately. Here's a report. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo is the leading senatorial candidate with 62.2%. He is followed by former Senate President Tito Soto, Senator Bongo, and broadcast journalist Ben Tulfo. Placing at the 5th to 9th bracket are Senator Pia Cayetano and former Senator Manny Pacquiao. Meanwhile, former Senator Ping Lacson and Senator Bong Revilla are at the 5th to 10th spot. The only newcomer in this list is TV personality Willie Revillame, who shares the same rank with Lacson and Revilla. Makati Mayor Abby Binay is at the 7th to 14th spot, while Senators Lito Lapid and Ivy Marcos are at the 10th to 14th rank. Rounding up the list are Senators Bato de la Rosa and Las Piñas Representative Camille Villar. Former Senators Kiko Pangilinan, Gringo Honasan, Bam Aquino, and former Interior Secretary Benhur Avalos placed near the winning spots. Compared to the September 6 to 13 survey, Villar, Lapid, Go, Pacquiao, and Pangilinan enjoyed the biggest gains. If these are also the winning senators, there will be 6 incumbent lawmakers, 3 returning senators, 2 from local government, and 3 Tulfos on the Senate floor. Hey, I'm Joey, yun na and I'm yan. one of the 30 AI voices from SpeechLab. You listened to this video until now, and you probably couldn't tell I'm not a real human voice. Okay. Sabi ko nga sa inyo 63 anyos na ako sa Marso. Pero hanggang ngayon, wala akong nabalitaan sa lahat ng kakilala ko. Lahat ng kakilala ko, lahat ng kamag-anak ko. At yung kamag-anak ko, at lahat ng kakilala ko, kaibigan ko, wala ring nakapagsabi sa kanila na minsan sa buhay nila, may nag-survey at nagtanong sa kanila na galing sa Pulse Asia o kaya ay sa SWS, mga kaibigan. Wala Tinan niyo mga kahayupang ginagawa niyan, kaya sabi ko sa inyo, yung survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gaano kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Itong demonyong survey, mga kaibigan? Iyan ang nagiging dahilan para ang ating bansa ay lalong bumagsak. At ang mga Pilipino'y maging luko-luko lahat. Mga kaibigan, ang daming ginawang luko-luko niyan Yan survey na yan. Kasi pag nilalabas nila yan, merong mga nagbabase dyan, di ba? Para iboto mo kung sino yung nangunguna sa survey nila. Kahit ito ay taliwas naman, mga kaibigan, sa realidad.
Di ba? Kaya itong survey, matagal ko na sinasabi, na dapat yan ipagbawal sa eleksyon yan eh. Dapat yan political survey, bawal. Bakit? Kasi po yan ay malaking panlilin lang yan eh. Di ba? Ang nililing lang mong tao ay magiging kapahamakan ng bansa at ng mamamayan. Oh, di ba? Pwede kang magsagawa ng survey on their own, siguro, para sa sarili nila na consumption, para paligayahin nila yung sarili nila. Pero not necessarily ay dapat pinapayagang magsapubliko sila ng survey na manlilito. Yan ay isang tahasang panlilinlang para lituhin at ikondisyon ang isip ng mamamayan para sa isang kandidato. Gaano man kamagnanakaw at kahayop yung kandidatong yan, basta nagbayad ay pwede siyang manalo dahil sa panloloko. Hindi ho ba? Ano tawag mo dyan? Kung yung mga maliliit na klase ng panloloko ang binibiktima, 1 tao, 2 tao, di lalong mas masama ito sapagkat ang niloloko nito ay buong bansa at lahat ng mamamayan. Kaya nga mabigat ang kaso pag nagnakaw ka, plunder, di ba, sa gobyerno. Bakit? Kasi ang ninanakawan mo ay buong mamamayan, buong bansa at mamamayan. Hindi katulad nung mandurukot sa Quiapo, marangal pa yon na ikukumpara sa mga hinayupak na yan na nasa gobyerno. Bakit? Isa lang ang biktima niyan. Kung bumiktima yan, pa isa-isa lang eh. Hindi naman niya kayang bumiktima ng sabay-sabay niyan dudukutan, 4 na tao. Di ba? 2 lang ang kamay niya eh. Yun nga 2 kamay, di niya magawang sabay dukutan ang 2 tao. Di ba? 1 at a time kung makapandukot yan. At pag yan, marami nang nadukot yan, umuwi na yan. Di ba? Uwi na yan. Sapat na sa kanya. Itong mga ito, wala, habang buhay po eh. Ayaw umalis at ayaw tumigil sa pandarambong at pagnanakaw. Kaya mga kaibigan, sabi ko na sa inyo eh, hindi po dapat paniwalaan itong survey. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Mike Velarde E.L. Lagay. So, yan po, sinasariwa lamang natin si Kaper Silapid. Si Kaper Silapid po ay naging client ko nung siya ay nabubuhay pa. Lahat po ng libel case niya na panalo ko lahat. So ngayon, tama yung kanyang mga punto de vista na ito ay isang uri ng krimen. Ano kaya ang krimen? Pag-aralan natin. Ang krimen na malapit-lapit dyan ay falsification. Anong ibig sabihin ng falsification? Falsification ay pagpapalabas mo na kunwari, pinapalabas mo na ito ay ganito, pero hindi naman totoo. So ngayon, pinapalabas nila na number 1 si Erwin Tulfo at saka number 2, number 3, number 4 si mga yan. Yan naman ay hindi naman totoo. Inimbento lamang nila sa kanilang mga mesa. At the fact na yan ay nakakadismaya sa mga kandidatong hindi nasama dyan. Ang ibig lamang sabihin niyan ay sinaktan ninyo ang puso namin, damdamin namin. Kaya yan po ay isa ring uri na pananakit sa aming damdamin na pwede naming tawagin na unjust fixation. At dahil hindi totoo, nasiraan naman ang puri namin sa mga mata ng publiko, so pwede ko silang sampahan ng libel.
Libel kasi hindi naman totoo yan. Kaya susubukan ko, magsasampa ako ng libel case laban sa lahat ng nagsusurvey. Kasi hindi naman talaga totoo yan. Ang pundasyon po ng libel ay ganito. Kapag nagpapublish ka, at alam mo naman na hindi totoo, at yet pinablish mo pa rin, yan po ay libelo. Okay? So ngayon, sinira ang puri mo ang mga tao na hindi mo binanggit dyan. Kilala ng tao na ako'y kumakandidato, ibig sabihin, identifiable ako, na isa ako sa mga siniraan nyo. Si Wilson Carretero Ahmad, isa rin sa siniraan ninyo. Yung sa aming grupo, nasa Bunyog Party List, na si David D. Angelo, sinisiraan nyo rin na wala palang pag-asa. Si Franz Castro, na inendorso namin sa Bunyog, ay sinisiraan nyo rin na walang pag-asa mananalo. Ganon din si Teddy Casino na kaibigan ko. Ganon din si Arlene Brosas. Ganon din si kung sino yung mga kandidato. Ganon din si Kiko Pangilinan. Ganon din si Bam Aquino. Ganon din si Gringo Hunasan. At ang iba daw wala na tsansang manalo. Ganon po ang epekto dyan. Hindi ba? Kasinungalingan yan at nakakasira na kasinungalingan. So, ngayon, dahil dito, ladies and gentlemen, testingan natin, sasampa po ako ng damage suit sa libel kasi nakakasira yan ng puri. Dapat, para patas, hayaan na lang ang mga kanyang kandidato na kung magpasurvey ka man, sa'yo na lang yun. Huwag mo na ilabas. Kasi pag nilabas ng isang surveyor, ay nagkakaroon siya ng mukha na parang totoo. And yet, ibig sabihin, panluloko. Kaya magsasampa po ako ng kaso at magsasampa rin ako ng petisyon sa Supreme Court na bawalan na yan at ideklara ng Supreme Court ang nakalagay sa batas na Fair Elections Law na ang Section 5 ng Fair Elections Act or Republic Act 006 na labag sa konstitusyon sa pagpapahig sa election survey. So, yan po ang ating makikita dyan. So, titingnan natin hanggat sa kailangan po magiging patas ang laban. So, nilabag din po ito yung Section 26, Article 2 ng Constitution na nagsasabi sa English that state shall guarantee equal access to opportunities in public service. Paano pa kami magkaroon ng equal access sa public service bilang isang halal na mga tao kung sa umpisa pa lang ay pinapayagan ninyo mga kasinungalingan na mangyayari sa survey? Unang-una, bakit ko nasabi na kasinungalingan? Number one, sinabi ng ni Kapil Silapid, ni minsan sa buhay niya, naging 63 years old na siya, wala pa ni isa na nagtanong sa kanya kung sinong iboboto niya. Ganon din ang mga kamag-anak niya, ganon din ang mga kaibigan niya, ganon din ang kanyang asawa at mga anak, ganon din ang kanyang kapatid na si Roy Mabasa, ganon din ako na naging abogado niya. Wala pang nakapagtanong sa akin kung sino iboboto. Di ba? So ngayon, titistingan ko talaga ang kanito, yung survey na to. Magsasampa ako, isusulat ko na sa mga listahan na gagawin ko. Mililista ko na rito. Ay, nako. Magsasampa ako ng kaso ito ng declaration, prohibition. I-prohibit yung mga survey sa Supreme Court na. At saka dahil hindi totoo, magsasampa rin ako ng libel. Nasira ang puri kami ng mga wala dyan sa pangalan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. So, with that, siguro pwede na tayo, tapusin na natin to. Magtatawag na lang ako. Sabi si Art Canuelo, maray na aga, Engineer, Senator Toto Kausing, maray na aga sa Bicol. Tapos si Sebastian Sartin Gonzaga, magandang umaga po, Sir Toto. Aling Marie, Attorney Tom, hello, Merry Christmas.
and prosperous New Year. Tatawagan kita pagkatapos ko. At tapos Jigger Yarte, preparation sa dayaan sa halalan. Marlon Aparesi, para sa akin ang survey hindi na totoo. So, kalokohan yan, sabi ni Marlon Aparesi. Si Aling Marie, walang katotohanan yung survey. Dapat talaga yan tanggalin. Nakakasuka na yung survey na yan. Tanga lang ang naniniwala dyan. Sa kalokohan yan, attorney, sabi ni Aling Marie. So, Dolan, impeach Sara. Aling Marie, bayad yan. Pinakababa sa pampakaba sa kalaban. Ruth Steer, hello po mga GD. Okay, Evangeline Cardinal. Dolan, welcome. ICC. Cassandra Daisy, hindi pati survey ay may Mary Grace Piatos. Tama. Pati survey ay may Mary Grace Piatos. Diyan ako naniwala pagkatapos ng eleksyon kung sino talaga nanalo, sabi ni Marlon Aparisi. Sebastian Sartin Gonzaga, tama, mind conditioning lang yan. Tapos sabi naman ni Lumi Sosik, yes, survey should be barred. Should be banned. Okay, Lumi Sosik. Endorsement na yan, hindi survey. Okay, tama nga, no? Prosperis, Mayapaabak, Marilon, mga religious kuno ang dapat iban para para magboto. Ed says, marami ng ating mga kababayan ang pinagbabasihan kung sino ang lumalabas sa survey. Yun nga nakakaloko Imelda Sinoy Talaugon, good morning. Engineer Toto, Bunyog Kausing. Cassandra Daisy, naka-align na ang survey sa makina na kumilik pero sigurado ko na hindi matatalo si Amy hanggat ang kapatid ay presidente. Yan ang opinion ko. John Baldonado, Cassandra Daisy, Metro Manila Film Fest this week. Hindi mananalo na Best Actress si Vilma Santos dahil jury ang naghusga at hindi makina. Roda Apuyan sa Abedra. Salamat po Engineer Toto kasi sa paghahayagan ng mga katotohanan. Ferdinand San Juan. Good morning po, Attorney Engineer Bunyog. Okay, Cassandra Daisy, may nanakaw na pera ng mga Pilipino pero walang nagnanakaw. Tama ang ICC, walang justice sa bansa natin. Danilo Magno, pag ganito ang survey mind conditioning, may daya ang mangyayari kung maraming Pilipino naniwala sa Quadcom, hindi makakasama sa itaas ng survey ang mga magnanakaw, mamamatay tao. Ben Reclamador, false isya yan. False daw, hindi totoo na isya. Ngunit Today Ideher, may katotohanan nga ang iyong panahag, Engineer Toto, dumadaming pamilya, lahat kumakandidato. Nathaniel Aquino, naimbag nga oras mo, Dr. Toto Kasing, number 1 ka sa akin at number 2 si Dr. Willie Ong for Senator. Salamat po. Magaling pa si Senator si Willie Ong. Cassandra Daisy, tama. Walang patunay kung sino at sa rin interview. Agree, dapat ituring na krimen ng survey. Ngayon, Emar Nival, good morning. Good evening po, Engineer Toto, watching. Samboy Berha, mind conditioning po yan. Rosie Ibias Padilla, true it should be banned. Grimer Palang, dapat libre ng mahirap ang mayayaman naman ang magtatrabaho para balanse ecology at alisin na pera dahil root of all evil yan. Tapos Jigger Yarte, pang-api yan sa mahirap na politiko ang survey pamilya. Maraming salamat po sa lahat at magandang umaga. George Erwin Garcia.